In this video, pag-usapan natin yung naging kaganapan kanina noong Wednesday, October 1, 2025 na kung saan ginanap ang PBA 50th Season Press Conference. Mabuhay Pilipinas, ako po si Ruben Terrado and I write sports for spin.ph. I-recap natin yung mga ng kaganapan, mga storya sa pre-season press conference ng PBA para sa kanilang 50th season na magbubukas sa October 5, no? So, ito ay naglatag tayo ng siguro 5 na mga notable na mga balita at iba pa, no? Na patungkol nga sa 50th season ng PBA. At ito siguro yung ilan sa mga main stories during the press conference na ating nalaman, no, dito sa event na ito, no. So simuno na diyan syempre yung official na po, no. Official na nabili ng Titan Ultra Giant Risers itong Northport Batang Pier, no. Actually, itong Titan Ultra Giant Risers ay pagmamay-ari ng Pure Blends Corporation at inannounce na nga kanina finally ng PBA led by Treasurer Raymond Zorilla na nabili na ng Pure Blends Corporation ang prangkisa ng Northport Batang Pier at dahil nga dyan, nag-decide ang Pure Blends Corporation na ang kanilang dadalhing pangalan para sa 50th season PBA ay yun nga, yung Titan Ultra Giant Riser. So kung hindi nyo pa po alam kung ano po itong Titan Ultra na ito, ay sabihin na lang natin na isa siyang dietary supplement for men. So yun po muna yung pagkaka-describe natin, no. But anyway, ang team governor po ng Titan Ultra ay itong mama na nakikita niyo sa ating litrato, si Mr. Emil Chu, and the team is actually owned by Mr. Brian Kalantok, no. So well, talagang based from the social media reactions, talagang maraming nag-react dito sa official na pagkakapangalan ng Pure Blends Corporation sa kanilang kupunan na Titan Ultra Giant Risers, dahil nga yung kanilang produkto nga ay dietary supplement for men, ay marami ring mga nag-react, no, sa social media, ating mga netizens, no. So anong tingin nyo dito sa move na ito ng Pure Blends Corporation na pangalanan yung kanilang team na Titan Ultra Giant Risers, no? Ang explanation naman ni Team Governor Emil Chu kung bakit yun yung napili nilang produkto ay dahil may mga produkto na sila katulad ng kape at juice powder na kilala na sa market, no. At itong kanilang produkto na Titan Ultra ay bukod sa hindi pa kilala is ayon kay Mr. Emil Chu ay wala pa talaga actually sa market, no. So mukhang sabi niya ay lalabas pa lang itong kanilang produkto na Titan Ultra. So para sa kanya, itong PBA 50th season is a perfect way to promote their product nga na ayon sa kanya ay lalabas pa lang sa market, no, itong Titan Ultra. So anong tingin niyo dito sa desisyon na to na pangalanan ng Pure Blends ang kanilang kupunan na Titan Ultra? Comment down below kung anong tingin niyo dyan, no, sa decision na yan ng nitong Pure Blends Corporation, no. And then next na ating nalaman sa press conference, si Coach Pido Harencio, no, na ngayon ay hawak ang UST Growling Tigers sa UAAP. He is the new team governor ng Terra Firma, no. He replaces Mr. Bobby Rosales sa posisyon na yon. So si Coach Pido Harencio will now wear a different hat, no. He will be part of the PBA Board of Governors and he will be representing Terra Firma, no. So si Coach Pido, sa mga hindi pa nakakalam, galing siya sa Northport as the team manager, no. He was also a coach at one point sa Northport before he was replaced by Coach Bonnie Tan
Kahit si Coach Bonita na nakaupo as head coach, andun pa rin si Coach Pido bilang team manager. And now, he is moving on to Terra Firma, no? After the sale of the Northport franchise, ay lumipat si Coach Pido sa Terra Firma, and the franchise has appointed him, no, as a team governor sa darating na season, no? So from Northport to Terra Firma si Coach Pido Arencio. So ano tingin niyo diyan sa ano na yan, sa move na yan ni Coach Pido from team manager to team governor? Although different team naman ito, yun nga, si Coach Pido will be the team governor of Terra Firma. Anong tingin nyo dito sa move na ito ng Terra Firma and ni Coach Pido? Comment down below kung anong tingin nyo doon. And initially, syempre may mga comments tayo nakita na itong move na to ni Coach Pido is only a proof, no, that Terra Firma is quote-unquote a farm team of the San Miguel Corporation, dahil nga dati nga itong si Coach Pido ay nasa Northport, ngayon lumipat na ngayon siya sa Terra Firma. So yun yung initial sentiments ng ating mga netizens. Kayo, anong tingin nyo dito? Comment down below. And then next up yung schedule, no, yung schedule ng 50th season Philippine Cup, na yun yung first conference ng 50th season. Nalaman din natin during the press conference, and the first game will feature LA Tenorio making his Magnolia coaching debut. And ano pa, no, it will happen against his former team pa, no, against Barangay Ginebra in a Manila Clasico season opener, no, on October 5 sa Smart Araneta Coliseum. So what a way to cap off the opening weekend ng PBA, no? Medyo busy yung magiging opening weekend kasi ng PBA for their golden season. May mga activities on Saturday, October 4, and then sa October 5 may Leo Awards and opening ceremonies. And to cap off the opening ceremony of the PBA 50th season ay Slam Bang Affair agad, no? It's going to be Manila Clasico, Barangay Ginebra against Magnolia with a different flavor, no, dahil nga si Coach Eli Tenorio na ang maging coach ng Magnolia, who happens to be a former player of Barangay Ginebra, no. Kakatapos lang ng kanyang 13-year career sa Barangay Ginebra. He takes on a new challenge as si Magnolia playing coach actually, no, si Coach Eli Tenorio. And what a way to make his debut, no, than to face his former team na Barangay Ginebra, no. Explain lang natin kung bakit playing coach si Coach Eli Tenorio, dahil nga inassign siya ng Magnolia as a playing head coach, no. And then maraming rin nagtatanong kung bakit naging playing coach si Coach Eli Tenorio, kahit na karamihan sa nakakaalam ngayon is dati siyang player ng Ginebra, which means yung rights niya nasa Ginebra, no. Well, inexplain din niya ni Team Governor Jason Webb, no, and sabi niya nagkaroon ng punto na naging unrestricted free agent kasi itong si LA Tenorio, no, after that semi-final series against itong San Miguel against Barangay Ginebra, no. After the Game 7 showdown between the two teams, at some point after that, naging unrestricted free agent itong si LA Tenorio, no. Narelegate siya sa unrestricted free agency. After being relegated to the unrestricted free agency, ay napunta sa Magnolia si LA Tenorio. That was explained by Team Governor Jason Webb, no, kung paano nila nakuha yung playing rights ni LA Tenorio. So yun nga, naging unrestricted free agent si LA Tenorio, and that paved the way for Magnolia to pick him up, no, for the coming 50th season. And then PBA rule changes, no. According to Commissioner Willie Marshall, there will be 9 rule changes for the coming 50th season, but the most notable is yung goaltending violation, no. According to the new rules ay
Yung goaltending violations can only be reviewed when tinawag yun ng referee, no? So, yun yung yung masasabi nating rule na talagang ano, no, major rule change, kasi especially after nangyari during that controversial game 1 of the PBA Philippine Cup Finals. So, kung matatandaan ninyo, yung nangyaring dunk ni Mota Otua, no, late in game 1 of their final series against TNT. Nagdunk si Mota Otua with 50 something seconds left in game 1, and then tuloy-tuloy yung laro, and then during the 6-second mark of that ball game, na-reverse yung goaltending, no, after a review by the technical committee, no. Hindi na po mangyayari yan under the new rules, dahil ang pwede lang i-review sa technical committee ay yung mga goaltending violations na tinawag ng referee on the court. So yun po yung isa sa mga major rules na nabanggit kanina. Although itong isa rin na nabanggit kanina, not exactly a rule change in terms of dun sa nangyayari sa court, but dun sa tournament format, bagong rule din na wala nang playoff for number 8 sa quarterfinals, no? Kasi usually nagkakaroon pa ng knockout game for the number 8 seed. Ngayon po wala na yan, no, under the new rules of the PBA. And then finally, no, what we learned from the 50th season press conference as well ay ang mga team governors kasi umattend doon, no, sa press conference na yun, and most of them believe na Rain or Shine and Converge are the dark horses for the 50th season, no, dahil nga sa kanilang mga moves na ginawa over the past few years, including itong latest na draft na kung saan nakakuha ng Converge si Juan Gomez Deliano, and most of the team governors feeling nila, no, ay lumakas yung Converge with the presence of Juan Gomez Deliano. They will be one of the contenders for the 50th season, a dark horse. And most of the team governors also believe na itong Rain or Shine will remain a contender, no, for the 50th season press conference. So yun yung sentimiento ng karamihan sa mga team governors, and even si Attorney Mondragon, yung team governor ng Rain or Shine, he is hoping na maging totoo nga yun, and eventually he is hoping na mag-champion naman itong Rain or Shine for the coming 50th season, no, after finishing in the semifinals during the previous season, no. So yan po yung ilan sa mga naging kaganapan sa 50th season press conference. Ni-recap po natin yung ilan sa mga storya doon, no. 5 to be exact, yung mga 5 main storylines during that press conference. So anong tingin nyo dyan sa mga rule changes, even yung sentiments ng mga team governors about Rain or Shine and Converge, yung appointment ni Coach Pido as team governor ng Terra Firma, and then yung nga yung Titan Ultra Giant Risers. Anong tingin nyo sa pangalan? Anong tingin nyo sa pangalan ng brand? Ayun, comment down below kung anong masasabi nyo dyan, no, sa mga balitang yan, and even yung rule change, no, na magaganap, no, na i-implement, I should say, no, dun sa 50th season ng PBA, which will open on October 5. And of course, yung opening game, Manila Classic, anong tingin nyo doon? Comment down below. Anong tingin nyo, no? Will this season be an exciting one? And siya nga pala, no, based sa schedule rin pala, di natin nabanggit, no, most of the games will be played at the Inares Center Antipolo and Inares Center Montalban. So konti lang yung mga games sa Araneta Coliseum, even sa Ninoy Aquino and Phil Sports, ilan lang, and definitely walang MOA Arena na elimination round game for the PBA 50th season Philippine Cup. So yun na po muna yung ating recap ng ating press conference. Maraming salamat sa inyong panonood, and consider subscribing to our YouTube channel. And again, ako po si Ruben Terrado, and we will see you next time.